bago natanggal si Senator Zubiri as Senate President, nag-usap na si PBBM at Cheese Escudero tungkol nito. Nanalo si PBBM ng eleksyon. Nung kinongratulate niya si BBM, doon pa lang sabi niya, binanggit niya na yung kanyang desire na maging Senate. Imposible na mapalitan ang isang Senate President without the blessing of a sitting President. This case, si PBBM. Sa balita ng Philippine Star, title, Cheese dreamt of top Senate post. Mataas po ang ambisyon. Matayog ang lipad ng saranggola ni Cheese. Matatanda natin, kailan ba yun? I think 2016, nagkandidato siya na Vice President. Itong si Senator Cheese, kailan natalo siya. So yun pala, may ambisyon pa rin. Gusto niya maging Senate President. Kasi itong nangyaring pagkudita kay Senator Zubiri, nung una, sila-sila lang daw. Walang kinalaman ang palasyo. But later on, ang Pangulong Marcos na mismo ang nagsabi na alam niya yung plano. Bago natanggal si Senator Zubiri as Senate President, nag-usap na si PBBM at Cheese Escudero tungkol nito. At nung una, ayaw mag-comment si Escudero tungkol sa pag-amin ni PBBM na in advance alam ng Pangulo ang pagkudita. But lately, kahapon, inamin niya na talagang gustong-gusto niya maging Senate President. Noon pa daw, nung nanalo si PBBM ng eleksyon, nung kinongratulate niya si BBM, doon pa lang sabi niya, binanggit niya na yung kanyang desire na maging Senate President. Kaya lang, hindi siya naging Senate President kagad kasi ang napili ng mga senador, 22 senators, supermajority, si Zubiri ang napili. Okay? So yan, halos tumagal ng 2 taon. Then ito na, last 2 weeks, na isa katuparan na ang matagal na ambisyon ni Senator Escudero na maging Senate President. Okay? So, klaro na plinano talaga. So, yung sinasabi na walang kinalaman ang Malacanang, imposible. Bakit? Ganito. Ang isang magaling na presidente, yung kung strong leadership, kung strong leader ang presidente, dapat ma-exert niya ang control niya both chambers of Congress. Sa House of Representatives, walang problema doon dahil pinsan niya. Sa Senate naman, nung una, okay pa si Zubiri, but later on, according to Senator Zubiri, na didismaya ng Malacanang dahil hindi niya nasusunod ang kagustuhan ng powers that be. So, nung plano ng palitan ni Escudero si Zubiri, kung talagang may tiwala pa si PBBM kay Zubiri, dapat pinigilan niya. Kasi sinasabi ng Pangulo na mga senador lang ang nagbotohan, wala siyang kinalaman, may trust, may tiwala pa rin siya kay Zubiri, bakit hindi niya pinigilan? Imposible na mapalitan ang isang Senate President without the blessing of a sitting President. This case, si PBBM. Pumayag siya
alam niya may imposibleng magsinungaling si Senator Zubiri. Yung sabi niya na nasibak siya dahil hindi siya sumusunod sa mga utos. Very clear na ngayon yung utos na charter change, hindi niya naipasa kagad at saka hindi niya napigilan yung PDLX investigation. So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Ang Pangulo na sinasabi niya wala siyang kinalaman? O ang Senator Zubiri na sinasabi niya na powers that be ang nagpatanggal sa kanya? So, let the people decide, sabi ni Senator Zubiri. Yes, ako, my perception is may kinalaman ang powers that be. Ibig sabihin, ang Malacanang sa pagpatalsik at ang napagkasunduan na maging kapalit ay itong si Senator Escudero. Okay? So, kanina lang may nabasa akong news na grabe pala ang paninira ng powers that be kay Senator Zubiri. May 2 attempts, sabi ni si Senator Zubiri. 2 beses nilang inattempt na i-unseat siya. Yung unang attempt, that was February. Nung balita na papalitan siya ni Senator Jingo Estrada, kailang hindi natuloy. Ito pala, may fully funded, ginastusan ng malaki na demolition job or black propaganda para sirain ang credibility ni Senator Zubiri. According to Senator Ejercito, sa kanya ko unang narinig ito, yung pinondohan, malaking pondo ng black propaganda. Kanina lang nabasa ko si Senator Zubiri. Maraming kumakalat na videos na nagsasabi na si Senator Zubiri may bahay sa Forbes Park, may jet plane, may helicopters, may mga resorts, at lahat ito galing daw sa korupsyon. So, sabi ni Senator Zubiri na walang katotohanan lahat niyan. Kasi matagal na siya sa public service at ni minsan hindi siya nasangkot sa mga anomalya. And I agree. Taga Bukidnon si Senator Zubiri. Ako, may farm din ako, palagi ako sa Bukidnon. Wala akong, maganda ang reputation ni Senator Zubiri. Hindi lang sa Bukidnon, kundi buong Mindanao and I believe buong bansa kasi hindi siya mananalong senador pag hindi siya So, lahat ito puros paninira kay Senator Zubiri. Okay. Balik tayo kay Senator Escudero. Ngayon na natupad na ang kanyang pangarap na maging Senate President. What's next? Okay. Ito, according to Mr. Tiglaw, posible na magkandidato sa higher position si Escudero. There are 2 things na mangyari, sabi ni Mr. Tiglaw. Kung maganda ang kahinatnan, maganda ang takbo ng PBBM admin with Escudero as Senate President, posible na ang i-endorse ni PBBM by 2028 ay itong si Escudero. Kung maganda ang takbo ng ekonomiya, iba pa, hindi siya matanggal, posible. But another scenario is, kung hindi maganda ang resulta, example, mag-against pa rin si Escudero ng Chacha, hindi niya susuportahan. So, yun na, magkagulo na. Si Escudero magiging pain in the ass ng PBBM admin. Magiging problema nila, magiging problematic Senate President. At gagawin lahat ni Escudero within his powers sa Senado para lalaki yung tsansa niya na maging
strong contender sa 2028 presidential election. That is according to Mr. Rigoberto Tiglao. Kasi maraming nagsasabi, sino ba yun? Si Senator Secretary Paras, Jing Paras, ano daw talaga, medyo marunong. May konting abilidad itong si Senator Escudero pagdating sa politika. Hindi mo talaga maasahan ang kanyang loyalty. So, I hope na hindi nagkamali ang PBBM admin sa pagsuporta nila sa presidency, Senate presidency ni Escudero. Baka mamaya magiging kalaban nila, sakit sa ulo nila sa hinaharap sa politika.